bakit daw ako nag-big bike kung ako naman daw ay hampas lupa. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Ilang beses na akong tinanong regarding upgrading to a bigger big bike at nakatanggap ako ng feedback saying na nagsisisi daw ako dahil 400cc lamang ang motor ko. So, let's answer that question by saying na it's all because of my mindset. Okay? Hindi ako nag-upgrade to a bigger big bike because of my mindset. And definitely, hindi ko pinagsisisihan na ang aking motor is this 2019 CF Moto 400NK second version, 41 horsepower, 200 kilograms plus ang kanyang dry weight, wet weight. Tas ako, ang taba-taba ko pa, ang laki-laki ko pa. Hindi ko pinagsisisihan. Hindi ako nag-upgrade, hindi ko to pinagsisisihan because of my mindset. Ano yung mindset ko? Ano ba yung kailangan ko? Una, kailangan kong makapag-expressway. Since meron tayong expressway ruling na 400cc pataas, so tamang-tama na sa akin ang 400cc. Kung ang expressway ruling natin is 300cc, 300cc bibilin ko. Kung 200, 200. Kung 150cc ang pasok sa expressway natin, yung minimum, then ang bibilin ko 150cc. Kung ano lang yung kailangan ko. Bakit? Yun ang mas mura, mas affordable, mas matipid sa maintenance, mas matipid yung running cost, mas simple, basic, less ang sakit ng ulo, less complicated, less ang mas madali siya, it's easier to live with. Okay? Another thing na kailangan ko is going from point A to point B, back to point A, makauwi dito sa bahay, sa pamilya ko, ng walang anxiety, walang sakit ng ulo, walang inaalala, walang iniisip. Dun sa sinasabi na yung, di ba, sabi nga ng iba, the less parts you have in a motorcycle, the less that can go wrong. Pag kukunti pyesa, kukunti lang yung pwedeng pumalya. Pag maraming pyesa yan, pag masyadong komplikado yung makina mo, yung motor mo, mas maraming pwedeng pumalya. At pag may pumalyang isa, wala, damay na. Diba? Aberya na, hassle na, sakit na ng ulo, tapos nasa gitna ka ng kawalan. Ayoko nang gano'n. I want to ride, I just want to ride. Yun yung motto ko sa channel na to. At gusto ko pag nag-ride ako, masaya lang ako, happy lang ako. And babalik ako dun sa sinasabi ko kanina, hindi ko pinagsisisihan ito dahil 5 years, 17,000 kilometers. Ni minsan, believe it or not, hindi pa ako naging malungkot habang nira-ride ko si Octavia. This is Octavia, this is my one and only motorcycle. Ayan. Kung talagang wala lang talaga yung expressway ruling, then probably I would have bought a different motorcycle. Kung halimbawa naman ang expressway ruling kailangan 800cc ang minimum, then of course I will buy an 800cc. But the thing is, ito pa, yung personality ko kasi, ayoko kasi nung meron akong mga bagay na hindi ko naman napapakinabangan ng sagad. I want to maximize the potential of everything that I have. Ngayon, kung bibigyan ako or kung meron akong isang motor na hindi ko naman nasasagad yung kanyang potential, hindi ako magiging masaya. I'm telling you right now, don't get me wrong, nakapag-test na ako ng mga bigger big bikes, bigger displacement, higher horsepower. And I'm telling you, napakasarap, napakasaya. Diba? Ang dream bike ko is yung my all-time favorite, my all-time dream bike is the Suzuki Hayabusa. 1300cc, 1300cc, 197, 198, let's say sabihin natin 200 horsepower. Ang laki-laki, ang bigat-bigat, ang lakas-lakas, ang bilis-bilis. Yun ang dream bike ko. If I have the money, yes, I will buy it. I will put that here. Titingnan ko siya araw-araw. Pero pag nira-ride ko na, maniwala man sa kayo o hindi ako magiging masaya. Kasi hindi ko ma-maximize yung 197, 198, 200 horsepower na yun.
In my 5 years of riding Octavia, 17,000 kilometers, 41 horsepower, it's overkill for what I need. Ano ba yung kailangan ko ulit? Makapag-expressway at makapag point A, point B, back to point A nang walang sakit ng ulo. It's overkill. Yung 41 horsepower nito, it's overkill for those two things. It's more than enough to think na mabigat pa tong motor na to at mabigat at malaki ako ha. It's more than enough. Hindi naman sa pagmamalaki, but I will admit, nakakapag 200 ako dito. 200, magagawa ko ba sa EDSA yun? May enjoy ko ba sa Skyway ang 200 kilometers per hour? Sa SLEX, sa NLEX? Hindi, di ba? So, etong ang 41 horsepower, medyo ano pa ako nanghihinayang pa ako kasi hindi ko siya 100% palaging nabibigay yung 41 horsepower, nagagamit yung 41 horsepower. So, what more kung meron akong 200 horsepower na yung dream bike ko nga yung Hayabusa. So, I'm not gonna be happy. I will be happy kung meron ako ditong Hayabusa, meron akong Ducati, meron akong R1, meron akong GSXR, kung ano pa mga lahat ng mga big bikes, BMW, S1000RR, M1000, lahat na. I'll be happy, of course. Walang tanong, walang question doon. Kung may pera ako, why not? Pero riding them on the streets of Manila and on the highways dito sa Luzon, hindi ako magiging masaya. Kasi alam ko may ibibigay pa yung motor tapos hindi ko magamit. Yun yung personality ko nakakaiba. Different from other big bike riders. Isipin nyo, yung ibang big bike riders, ano ba ang kailangan nila sa motor? Faster, louder, mas maporma, aesthetics, colorways, accessories, modifications, full system exhaust. Lahat ng mga bagay na yun, wala sa sistema ko yan. So, why am I gonna waste my resources? Kahit na may pera ako, why am I gonna waste it on something na hindi ko may enjoy? And pag sinabi kong enjoy, ibig sabihin, ma-maximize ko yung kanyang potential. Okay, question. Kung may pera nga ako, will I upgrade or will I buy another big bike? Maybe not. Ilalaan ko na lang yung pera para may continuous maintenance si Octavia, para hindi ako nahihirapan sa maintenance niya, para anytime pwede ako mag-change oil, change coolant, budget para sa gulong, brake pads, chain, kung ano pa man na essential. Servicing ng shock, servicing ng forks, yan, yun yung mga, siyempre panggas, yun yung mga essentials. Pero kung mamarapatin this year, 2025, I am aiming to get a second motorcycle, but this time it's gonna be a utilitarian motorcycle. Twist and go, ito yung tinatawag ko na buy and forget. Bibilhin ko tas kakalimutan ko na. Bibilhin ko lang siya, aabusuhin ko lang siya araw-araw pang service. Stock is good, walang babaguhin, basta yun lang yun, gas and go, gas and go, gas and go lang araw-araw. Pambili ng kung ano sa palengke, panghatid sa anak na gigimik, panghatid ng project sa school ng aking bunso, pang-ride na rin syempre, pang-pasyal, all-arounder na I'm thinking between 125 or 150cc na scooter. Scooter lang, twist and go, preno, liko, that's it. Parada, iwan, that's it. So hopefully, i-approve ni Commander yun kasi may pera naman ako, may pambili naman ako, nandyan na nga, nakatambay na nga lang yung pera ko. So hopefully payagan ni Commander. And yun lang. With 2 motorcycles, I'll be more than happy. More than happy. Compared sa, let's say, meron akong mga magagandang mga motor pero hindi ko naman ma-maximize, mga nagpoporma ang mga sports bike pero what for? Hindi ako kasi ganun.
So again, it's all in my mindset. It's all because of my mindset. Hindi ako nag-upgrade to a bigger big bike, and hindi ko pinagsisisihan na ang aking motor ay 400cc lamang daw. Anyway, I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. Thank you so much for watching.